Good morning guys. Tara, quick spin tayo. Good morning guys and hello February. Natapos na natin yung January at naabot naman natin yung goal natin. Which is sobra pa nga. Nag-goal kasi ako ng 500 kilometers per month. And so far, naabot natin is 634. So ngayon quick spin tayo. Going to Tagaytay. Specifically going to Praying Hands to start the month of February right. So sana hindi tayo ulanin doon dahil ayan, dyan tayo pupunta oh. Medyo maulap. Nag-quick spin tayo dyan kahapon. Naabot lang ako ng 17 kilometers kasi papasok pa lang ng Amadeo. Umaambon na. Kaya sana this time makarating tayo dun sa goal natin which is Praying Hands. Start na rin ang training for February. Let's go! At nandito na tayo sa Barangay Panongyanan. Kakalagpas lang natin sa Barangay Biklatan at Barangay Pabalera 1 and 2. Medyo maambon doon sa parting yon. Naisip ko nga, rumekta na lang sa Bermosa ulit. Pero I've had some experiences na minsan umaambon along the way. Tapos, konting andar tumitigil din yung ambon. Tinuloy na natin hanggang sa makarating tayo dito. Which is ngayon, wala nang ambon and medyo maaliwalas na rin yung mga ulap dito. So, parte pa rin to ng Gentry. For the longest time, makala ko, paglagpas mo ng Habalera, Amadeo na. Pero ito, Gentry pa rin pala to. Mamaya, papakita ko sa inyo kung saan mismo yung boundary ng Amadeo. So far ngayon, ang gradient naglalaro lang sa 1 to 2%. Mamaya pa natin may experience yung mga 4 to 5% na gradient pagpasok natin mismo ng Amadeo. Kaya, tuloy-tuloy lang natin. Time check, 6:30. So, nag-ride out tayo ng 6 a.m. at 30 minutes na tayong pumapadyak. Welcome to Barangay Tamakan. At yun, nalagpasan na natin ang Gentry. Yun yung marker ng General Trias papasok ng Amadeo. Ito na tayo ngayon sa Amadeo, Barangay Tamakan. At ngayon, magsisimula na yung mga ahon na nasa 4 to 5% gradient. Although, nasa gearing lang naman yan, kayang-kaya. Pero mas nakakapagod na kung first time ka lang dadaan dito or bago ka lang din na nagbabike tapos dadaan ka dito. Paglagpas natin sa marker ng Amadeo, doon yung mga pinakamataas na ahon sa ruta na to. At currently, hinakit na natin tong unang ahon paglagpas ng Gentry. Kaya tuloy-tuloy na natin to. Currently, it's 8 minutes before 7. So 1 hour na tayong kumapadyak. Medyo hirap pa pumadyak ngayon. Kasi dumaan dito lately dahil madalas tayong nagbe-Bermosa para sa endurance. Pero ngayon dahil dadaan tayo soon dito, kailangan natin mag-practice. Dito na tayo sa Barangay Dagatan at nalagpasan na natin yung Barangay Banay-Banay na merong mga malulupit na ahon din. Ngayon, dahil nandito na tayo sa Barangay Dagatan, konti na lang ay madadaanan na natin yung bulusok pababa papuntang marker ng Amadeo. And then sunod na doon ay yung pinaka-highlight ng ahon dito sa Amadeo Packet ng Tagaytay. At we're closing in sa kalahati ng ruta na to, Packet ng Tagaytay. So let's go! And we're finally here sa parte kung saan nagtatagpo yung from Conchu. Tapos yan, dyan tayo dumaan. Packet dito. Currently, maambo na naman at ang lamig. Sana hindi na lumakas. Kung ganito, kaya naman i-tolerate. Pero kung lalakas, hindi na. Baka bumalik na lang ako. Kaya, tingnan natin. Sana hanggang ganito lang. Hanggang makarating tayo sa Praying Hands. Lalong lumamig. A few moments later. Abort mission guys. Ang lakas ng ulan. Kaya balik na tayo. Daan na lang tayo sa Concho pababa. Grabe, lakas ng ambon. Maybe we can try again tomorrow kapag maganda-ganda ang panahon. Wala rin kasi akong dalang kapote and besides, lalo lang tayo magkasakit. Kaya balik na lang at umuulan. Ayan o. Let's go. Daan tayo ng Concho pababa.
Ayan, we are closely approaching papasok sa Ocho. Lumipat na tayo ng lane. We're here. Pasok na tayo dito. Sige, pagdating dito, wala namang ulan. Wala ring ampon. Kaya tama lang din na bumalik na tayo. Dahil kung maghihintay pa tayo na tumila yung ambon, most likely matatagalan tayo. Lalo na it's a weekday, meron tayong pasok at baka malate. Currently, nandito tayo sa Barangay Poblacion. At dito tayo bababa sa Pangil, and iniisip ko ibahin na lang natin yung ruta, ikot na lang tayo pa 13, diretso tayo sa intersection papasok ng Indang, and then uwi na. So yun, try natin, pero for now baybayin muna natin to. At nandito na tayo sa intersection. Last time na dumaan ako dyan, medyo rough road pa. Pero mukhang okay na. Tignan natin, dyan na lang tayo daan para makita nyo rin. Yan. Explore natin tong daanan na to. Nakapasok na tayo dito sa bypass papuntang Indang from Amadeo, Pangil. O Pangil, Amadeo. Last time na dumaan ako dito, ano pa to? Lupa. Itong dinadaanan natin. Yan, hanggang dun sa dulo. Lupa pa siya. Yan, ganyan pa yung itsura niya. Ganyan. Tapos, ang hirap daanan. Dahil malambot na parang putik yung dinadaanan ko nun. Pero ngayon, mukhang okay naman na. Kaya dito na lang tayo dumaan. Para hindi naman sayang yung gising natin na maaga dahil umuulan paakyat ng Tagaytay. Para ma-explore din natin to. Although, alam ko na kung saan to lalabas, kung saang banda sa Indang to dadaan. Pero para mapakita ko rin sa inyo. Ayan, another alternative route. 12 seconds later. Abort mission din. Anak ng pating, umuulan na rin dito. Ayan, mukhang hindi talaga tayo makakalayo ngayon. Ayoko rin kasing mabasa. Hindi ako nag-ready for rain. Kaya mayigi pa, umuwi na tayo. Ay, nako. At ayan, wala nang ambon dito. Currently, tumigil muna tayo dito sa Pangil Bridge, which is malapit lang sa intersection kung saan tayo pumasok papunta dito. Babalik na tayo pa uwi. Main reason is puro ulan yung inabot natin ngayong ride, and hindi rin ako komportableng dumire-diretso dahil umuulan at masakit sa pitong current saddle na nakalagay sa bike natin. Yung pinaka-saddle talaga na ginagamit ko currently nandun sa gravel bike na binubuo natin. Hindi ko lang siya ginamit ngayon dahil may hinihintay pa akong parts, and I will give you an update about it soon. Currently nakaka-cover naman tayo ng at least 26 kilometers in distance, and then yung pauwi pa, so more likely 30 plus. Before we end this vlog, gusto ko munang ipakita sa inyo, baka matripan nyo rin itong nakuha kong salamin. Yan, photochromic shade siya from, di ko mabasa yung kanyang tatak, SCVCN. It's only 200 pesos plus shipping. Lalagay ko yung link below, baka magustuhan nyo. So tested ko siya, napaka-komportable niyang gamitin sa ganung price. Sulit na dahil makapal siya, oh. Sturdy yung dating niya and feel, plus ayan, nakikita niyo naman dumidilim siya. Also, hindi nagtatagal yung patak sa shade, so malino ko pa rin nakikita yung daan, which is one of the thing na nagustuhan ko sa kanya. Also, itong suot natin na long sleeve, murang-mura lang to, nasa 179 pesos. Lagay ko na lang din yung link below kung gusto nyong ma-score. Vlog tayo ulit soon pag makapag-quick spin tayo. That's it. See you guys on the next vlog at ingat. Bye-bye.